Bumoboses yung mga modern gays daw. Tinitira yung mga OG na LGBT. Tingnan natin kung ano yung sinabi ni Bay. I-discuss natin kung ano yung difference ng mindset ng mga new wave na LGBT compared doon sa mga respetadong LGBT. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Sabi dito, ayon kay Vice Ganda, hindi dapat maging hadlang ang pribilehiyo para iwanan ang ibang miyembro ng komunidad na hindi nakakuha nito. Kung hindi nila nakuha yung pribilehiyo na sinasabi mo, malamang hindi nila deserve yun. 'Di ba? Ang hirap kasi sa inyo, tingin nyo, porket nakaangat yung iba, dapat umangat na rin yung iba. No. Kailangan mong pagtrabahuan yan. Hindi siya hinihingi. Yung pribilehiyo na sinasabi nyo, it's earned. O sabi niya, kung tutuusin may pribilehiyo na ako eh. Pero hindi porket may pribilehiyo ka, iiwan mo na yung mga kasamahan mong hindi nakatanggap. Ba't di mo ibigay yung pribilehiyo na sinasabi mo? Ipamigay mo lang sa mga tao or sa mga hindi nakaahon, hindi nakasama sa pag-angat mo. Tignan natin kung gaano kabilis maubos ang pribilehiyo na yan. It's because you are just feeding them. You're not teaching them skills, you're not teaching them values. Binibigyan mo lang sila nung sa tingin mo na dapat meron sila kahit na hindi naman nila deserve or hindi naman nila pinaghirapan. Hindi porket matanda ka na at may pera ka na, iiwan mo na yung mga tulad mo na hindi nakakuha ng pribilehiyong nakukuha mo. Dahil ang pribilehiyo ngayon ay hindi dapat maging pribilehiyo mo lang, dapat maging karapatan yan ng bawat isa. Anong karapatan ng ibang bakla doon sa pinaghirapan nila Mama Ricky Reyes at nila Rene Salud? Anong kalokohan yun? Bakit? Bakit may parte sila doon sa pribilehiyo na pinagtrabahuan nung dalawa na kung saan hindi naman sila kasamang nagtrabaho doon? Ano, dahil lang naaawa ka, bibigyan mo ng tinatawag mong pribilehiyo yung mga taong hindi naman deserve? Lalaking konsentidor or kinukonsinti mo yung pangit na ugali nila. Binigyan mo ng pabor, ng pribilehiyo ang isang taong hindi naman deserve yung pribilehiyo na binibigay mo. Kasi nga, binigay mo lang yon dahil sa awa. Ang tulong na binigay nung dalawa, hindi monetary value. But yung tsansa na umangat yung sarili nila para magkaroon sila ng sariling pangalan. Yung mga hairstylist na tinayo or pinalaki ni Mama Ricky Reyes, yung mga designer na natuto kay Rene Salud, yung natanggap nila hindi man pribilehiyo pero karunungan, kaalaman para tumayo sa sarili nilang paa, hindi para manghingi ng pribilehiyo na sinasabi mo. Alam mo yun, dati, pag sinabing bakla, maiisip mo kagad creative eh. Pero ngayon, wala na. Bakla na lang sila. Naging entitled na lang sila doon sa magagandang bagay na sa tingin nila, entitled sila, kahit naman hindi nila deserve, kahit naman hindi nila pinaghirapan.